Maraming salamat po. Palakpakan niya natin ang ating Diyos. Diyos malakas po. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi po sa kanta, maghari ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Kumusta po ang ating buhay, mga kapatid? Amen. Mabuti ang Diyos. Amen. Amen. Dahil sa umaga po ito, ang pag-uusapan po natin ay ang pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Pero bago yun, maging po tayo ng ating mga ulat at tayong manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa umaga ito. Lord, sa umaga ito, nawa, patuloy mo Panginoon ay pagkaloob sa amin ang karunungan, ang unawa Panginoon upang aming lubusan na maunawaan kung ano ang iyong kalooban para sa amin. Lord, kung paano kami lumakad bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya at makaiwas sa kasalanan. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay inatas namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So umaga ito po, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po ito sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya ang title po natin, Being Dead to Sin, The New Christian Life. Ayan po ang text natin, Romans chapter 6 verse 1 to 14. Ang buhay Kristiyano ay pagiging patay sa kasalanan na naghahatid sa buhay ng bagong pamumuhay. Paano po yun? Paano ang pagiging patay sa kasalanan ay naghahatid sa bagong pamumuhay? Yan po. Paano ang pagiging patay sa kasalanan ay naghahatid sa bagong pamumuhay? Una po, may tatlo po tayong outline dyan po. Ayan. Una, sa pamamagitan ng pagkilala ng pagsunod sa Diyos ay pag-iwas sa kasalanan. Sige po. Ikalawa, sa pamamagitan ng pagkilala na tayo ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. At ang katlo, sa pamamagitan ng pagsupil sa sarili upang maging kasangkapan ng Diyos. So napakahalaga po sa buhay natin na sa pamamagitan muna sa pagkilala na kailangan makaiwas na tayo. Sa Romans chapter 5 verse 20-21, sabi po ganito, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Nung nagkaroon daw ng kautusan, dumami rin yung pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumagana ang kaloob at ang kagandahan loob ng Diyos. Kaya nga kung paano naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahan loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y nagdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nung magkaroon daw ng kautusan, dumami ang pagsuway o yung kasalanan. Ayon po dyan, sa aklat ni Paul, ang pinag-uusapan po dyan, yung ating pamumuhay dyan sa chapter 6 po. Ang kagandang loob ng Diyos ay higit na makapangyarihan laban sa paghahari ng kasalanan. Kasi kung nagkaroon ng kautusan at dumami yung pagsuway, naging marami ang kasalanan, ang kagandahan loob ng Diyos ay higit na makapangyarihan laban sa paghahari ng kasalanan. Kung mayroong kasalanan, ay may pagtapat din po ang Diyos. Ang kanyang kagandahan loob upang magpatawad. Sumapalag po tayo. Kasi ang totoo lahat po tayo ay walang kakayanan upang magawa ng mabuti upang matuwa ang Diyos sa atin. Lahat po tayo
ay makasalanan. Sabi dito, ano ngayon ang sasabihin natin kung patuloy pa tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahan loob ng Diyos? Ito po ang tanong. Patuloy ba tayong magkakasala upang, sabi diyan, sumagana sa atin ang kagandahan loob ng Diyos? Basahin po natin, may mga Bible po ba kayo? Kung maaari, pwede po kayo humawak ng Bible at basahin natin. Hindi po talaga inilagay dyan. Kasi po, mas maganda po, basahin po natin sa Bible. May mga Bible po tayo sa likod po, pero yung may hawak po, basahin po natin. Romans chapter 6, verse 1 hanggang to 14. Yung sundan nyo po, yung mga may hawak po na Bible. Ito po. Verse 1, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano ba tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sumakatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam natin si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay siya nang minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay naman dahil sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinman bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos. Purihin po ang salita ng Diyos. Ang buhay Kristiyano po ay hindi madali. Tama? Hindi po madali. Ang buhay Kristiyano ay pagiging patay sa kasalanan na naghahatid sa bagong pamumuhay. Bakit? Paano ang pagiging patay sa kasalanan ay naghahatid sa bagong pamumuhay? Paano kaya yun? Una po, sa pamamagitan ng pagkilala ng pagsunod sa Diyos ay pag-iwas sa kasalanan. Dapat alam natin na ang pagsunod sa Diyos, kung tayo sumusunod sa Diyos, umiiwas tayo sa kasalanan. Malalim, medyo malalim, no? Medyo nalilito kayo. Kapag ang taong sumusunod sa Diyos, kailangan umiwas po kayo sa kasalanan. Umiwas po tayo. Kasi hindi pwedeng sabihin mo sumusunod ka sa Diyos, tapos ang takbo ng mundo, ang kaaway ng Diyos, naandun ka. Hindi po yun ang sinasabi. Ang pagsunod po sa Diyos, sa pamamagitan ng pagkilala mo sa pagsunod, kailangan sumunod ka. Anong ibig sabihin? Sabi dito, hindi. Sabi dyan, tayo'y patay na sa kasalanan. Ngayon, kung tayo patay na sa kasalanan, marami pong ipinakita
makikita ang Biblia tungkol sa kasalanan. Sa 10 utos po, meron po 10 utos. Tungkol po lahat sa kasalanan yon. Yun yung sinasabi ni Paul, na kung hindi sana nagkaroon ng kautosan, hindi sana wala siyang kasalanan. Hindi na alam ang kasalanan. Sabi ni Paul. Pero dahil tayo ay sumusunod sa Diyos, tayo ay nakakaiwas na sa kasalanan. Subalit tayong mga Kristiyano, marami pong kahinaan. Tayo'y patay na sa kasalanan, sabi ni Paul. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Patay na nga tayo sa kasalanan. Kasama tayo doon sa pagkapako. Kung tayo tinubos ni Kristo, kasama tayo na ipako sa krus, kasama po doon, dinala niya ang ating mga sala. Hinugasan tayo ng kanyang dugo. So tayong mga nagipag-isa kay Kristo, dapat hindi na po tayo nakikiayon. O dapat tayo ay umiiwas na sa mga bagay na ikapapahamak natin. Hindi ba ninyo alam na tayo lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus at ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Bautismo po, may pinokay po siya bautismo. Sabi ni Paul. So makatuwid tayo namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng Ama, tayo ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ano daw ang kalagayan natin? Ano daw ang kalagayan natin? Positionally, we are dead to sin. Sabi diyan sa talata 2. Ang kalagayan po natin, patay na. Tayo patay na sa kasalanan. Sa pamamagitan ng pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. So kung tayo nakipag-isa na kay Kristo, dapat ang Kristo ito ang nakikita sa ating buhay. Kapag sinabi pong sermon, kapag si Paul, ang isang bagay ay binanggit niya at pinagtitibay niya, minsan masakit po ito sa atin. Ang sermon po, kapag sinabi sermon, masakit, tama? Sino bang nakaranas dito na sinelmon sila ng magulang, pinagalitan sila ng magulang? Masakit, di ba? Kapag may mga nagagawa tayo mali. So, ang sermon po, lagi pong minsan ay masakit at mayroong pagtutuwid. Kaya tayo sinisermonan ng mga magulang natin dahil may mga mali tayo ginawa o nagawa. Kasi hindi tayo sisimulan ng magulang kung wala tayong nagawa mali. Pero sa paraan ni Paul, ng kanyang pangangaral, ipinapaunawa niya, ini-encourage niya na tayong mga nakipag-isa kay Kristo bilang isang mga Kristiyano na dapat tayo ay umiwas na sa kasalanan. Ano-ano ang mga kasalanan na ito. Pero hindi ko na po sasabihin, mamaya na lang po. Sabi nito, at ang isa sa mga simbolong ito po, yung posisyon po natin, yung kalagayan po natin, sa pamamagitan ng pagkikipag-isa kay Kristo, ang isa sa mga simbolo ito ay ang bautismo sa tubig at pananampalataya. Ipinapakita ni Paul kung bakit sinabi niya na tayo ay patay na sa kasalanan. At ang simbolo ito sa pagsunod natin. Sa pamamagitan ng pagsunod, pagkikipag-isa kay Kristo. Sabi mo diyan, Galatia 3:26, verse 26-27. Ayan. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo Jesus, sapagkat binautismuhan kayo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo at namumuhay kayong katulad niya. Sabi po dyan, ang posisyon natin ay patay na. Ang talaga ay patay na tayo. At ang may mga binanggit si Paul tungkol po, kung tayo patay na, ang posisyon natin ay patay na, sa papaanong paraan, sabi, sa pamamagitan ng pagkikipag-isa kay Kristo. At ang isa sa mga simbolong iyon ay yan, ang bautismo sa tubig at pananampalataya. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya. Tayo pong lahat dahil sa pananampalataya kay Kristo, sapagkat binautismo kayo sa pagkikipag-isa ninyo kay Kristo, namuhay kayong katulad niya. Water baptism po. Sino na po nakaranas ng bautismo sa tubig? Lahat po ba?
Yung mga hindi pa, pwede pakita sa kamay. Yung sino hindi pa nakaranas, kapatid. Pero yung iba, lahat na po. Naunawaan po natin yung water baptism, yung tinanggap natin. Ang totoo po, nung ako po, itinuro po ito sa akin kung hindi ko po siya masyadong naunawaan. Pero sa pagtagal, naunawaan ko rin. Water baptism, outward expression of an inward experience, panlabas na kapayagan ng panloob na karanasan. Ang bautismo ay hindi lamang kapayagan ng pagiging test natin kay Kristo, nakahayag din naman ng ating pagtatalaga ng pagsunod sa Kanya. Kaya nga, pagiging patay sa kasalanan. Yung bawat desisyon natin ng pagsunod sa Diyos, nagpapahayag po ito na tayo ay nagkikiisa kay Kristo. At kung tayo nagkikiisa kay Kristo, hindi na natin ine-entertain yung mga bagay na makakasama o makakasira sa atin. Pero bilang isang Kristiyano, minsan po nangyayari po ito nang hindi natin namamalayan. Tama? Minsan dahil may mga kaibigan tayo, may mga mag-anak tayo na ganito, pinagbibigyan natin, minsan hindi natin namamalayan na may mga bagay na pala tayo nalalabag doon sa kalooban ng Diyos. Ang liwanag po dyan na nagkahayag din naman ng ating talaga ng pagsunod sa Kanya, kaya nga pagiging patay sa kasalanan. Medyo malalim lang po yung term. Colossus chapter 2 verse 12, inilibing kayo kasama ni Kristo nang mabautismuhan kayo at dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya. Dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. So, malinaw po yan. Naliping tayo kasama ni Kristo nang bautismuhan tayo. Ang bautismo po, hindi lamang po yan tungkol sa bautismo sa tubig. Dalawa po yan. Bautismo sa tubig at bautismo sa ng Espiritu Santo. So, kung hindi po natin pag-uusapan yun masyado, kasi yun ay malalim na usapin pagdating po doon sa isip of the Holy Spirit. Sabi diyan, binuhay ng kasama dahil nakasama niya dahil nananalig tayo. Dahil po ito sa ating pananampalataya. Ang tubig na ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Jesucristo. Tingnan niyo po Ang tubig na ito ay katawan, larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam natin labag sa kalooban ng Diyos. Nakita po ninyo, ang water baptism po ay hindi ito paghuhugas o paglilinis ng dumi sa ating katawan, maging sa ating kasalanan. Kundi ito ay pagpapahayag natin na hindi na natin gagawin yung mga bagay na labag sa ating Diyos. Kaya nga po, pagiging patay sa kasalanan. Ibig sabihin, kapag patay ka sa kasalanan, hindi mo na ulit-ulitin yung mga alam natin gawa. Dahil mayroong kautusan, sabi nga ni Paul, dahil sa kautusan na yan, nalaman ko tuloy na ito yung kasalanan. So, yung mga kasalanan yung dahil sa kautusan, nabuhay yung pagnanasa ng laman, yung kasalanan. Dahil sa kautusan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, eto po tayo. Dahil po sa biyaya ng Diyos, tayo pong lahat ay nabautismuhan po. Tumanggap po tayo sa biyaya ng Diyos. Naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Anumang labag, anumang bagay na labag sa kalooban ng Diyos, dapat hindi natin gawin. Sa sarili natin, alam natin kung ano yun. May mga bagay po tayo na nagagawa na hindi natin alam. Bakit sa sinasabing hindi natin alam? Kasi hindi tayo minsan nagbabasa ng Biblia. Minsan ayaw natin tanggapin ay sinasabi ng Biblia. Ang totoo po sa Biblia po, maraming ipinagbabawal ng Diyos na gawin natin.
Marami pong mga nagagawa natin na para sa atin dahil yung mundo natin, yung ating komunidad, ay malaya nilang ginagawa yung pinagbabawal ng Biblia pa. Kaya naman, sa tingin natin minsan, parang wala lang, normal lang siya. Pero sa paningin ng Diyos, paglabag ito. Gusto niyo magbigyan ng halimbawa? Pinaka-simple na lang. Halimbawa ko ito. Sa pag-inom, sabi ng ako, huwag ka magigit, sabi na ni Tatay Bigoy. Halimbawa sa pag-inom po ng ala, ako po, hindi ko po pinagbabawalan kayo. Kasi lahat tayong Kristiyano, may mga kanya-kanya tayong conviction. Kahit ako noon, hindi ko rin siya naman. Dahil sa komunidad natin, normal lang siya. Kaya naman, ang isip natin, maging sa tingin natin, okay lang. Pero pinagbawal po yan ng Biblia. Alam niyo ba bakit? Hindi lamang po sa masisira ang katawan ninyo. Kasalanan din sa Diyos dahil ang ating katawan ay templo po yan ng Diyos. Templo po yan. Kaya pag nagkasakit ang katawan natin, nagkasakit, yung katawan natin na yan, dahil sa biyaya nga ng Diyos, pinubos niya ng kanyang dugo, mahal ang pagkakabayad sa katawan natin. Ngayon, pagkakaroon ng sakit, may kasalanan tayo sa Diyos. Hindi natin pwedeng sisiyo, diba? Pero mga kapatid, ako, noon, sinasabi ko nga, lubusan ko lang yan na natanggap ko na unawaan. Bakit? Iba kasi, ganun din naman eh. Mahirap tanggapin. Pero totoo po yun. Ang pananagutan natin sa Diyos, kapag ang templong ito na tinubos niya ng kanyang dugo ay ating sinira, magkakasala po tayo sa Diyos. Ito po ay hindi ko kayo pinipersonal. Magkaroon po tayo ng sarili nating kaugnayan sa Diyos. Lord, kasi ang totoo po, ang hirap pong alisin yan sa atin, lalo na sa mga nakasanayan na po natin. Pero matutulungan po tayo ng Diyos. Ako ganyan din. Ako lagi ito pinagpipray, Lord, yung lahat ng kahinaan ko, Lord, ang totoo, marami po ang kahinaan, maging sa pagtayo nito, hindi ko ito kaya. Maging magsalita po dyan sa unahan. Yung iba sa atin, ganun din. Pero yan ang lagi kong pinagpipray, pinapanalangin ko, Lord, ang lahat ng kahinaan ko, alisin niyo po ito. Hindi ko magagawa ang nais mo. At kung hindi mo ako sasamahan, lahat ng pinagagawa mo sa akin, hindi ko rin kayang gawin. Maliban, Lord, kung aalisin mo ito, sasamahan mo ako, ipaalala mo sa akin, ipaunawa mo sa akin. Lahat po tayo mahinang man. Wala pong matalino sa atin. Sa mundong ito, maaari po, maraming matalino. May mga gifted. Pero yung katalinuhan na ibinigay ng Diyos, dapat gamitin po natin ito sa paglilingkod sa Diyos. So, balik po tayo sa pinag-uusapan. Ang ikalawa po, sa pamamagitan ng pagkilala na tayo ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Tandaan po natin, dahil po kay Kristo, dahil po sa kanyang pagsasakripisyo sa krus, tayo po lahat ay pinalaya na sa kasalanan. So kapag tayo pinalaya na, huwag mo nang ulit-ulitin, pinalaya ka na nga eh. Pero nangyayari po kasi minsan, may kakilala ko, napakabait ng tao. Pero sa hindi malaman ng kadahilanan, napasama sa isang grupo, nakapatay siya. Nung nakapatay siya, siyempre natural na nakapatay siya, matidimanda siya. At dahil nadimanda siya, makukulong siya dahil nakapatay siya. Ngayon, yung pagkakulong niya, matagal yun. At dahil nga mabait siya, nagkaroon siya ng pardon. Pinalaya siya muli. Kaso dahil galing na siya sa loob ng kulungan, ang mga nakasama niya doon ay talagang yung mga sabi natin na mga halangang kaluluwa o sabi talagang mga nasang gano'n. Paglabas niya, hindi na rin siya pwedeng basta uli-uliin. Pag pinitin mo ako, pitik ka rin. O gano'n. So sa madaling salita, naulit yun. Ano ibig sabihin? Sa halip na magbago dahil malaya na siya, yung pangalawa niya, doon na siya nagtagal. Kasi intentional, matapang na siya. Hindi mo basta kaya ganun-ganun eh. Dahil na ako sa loob. Sanay lang ako sa loob. Kaya kung nagawa niya yun, matagal na siya, hindi siya pinalabas. Anong makikita natin? Tayong lahat na pinalaya na, sabi ito, sa pamagitan ng pagkilala na tayo ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan, dapat panghawakan natin na tayo ay malaya na. Hindi na tayo dapat
gumawa, hindi na dapat natin ulitin. Dapat yung mga nangyari, naging lesson o aral sa atin. Romans chapter 6 verse 5 hanggang 11, sabi dito, at kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayo muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Alam natin na ang dating nating pagkatao ay pinatong na sa cross kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipingin pa ng kasalanan sapagkat ang tao patay na ay malaya na sa kasalanan. At kung namatay tayo kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayo kasama niya sapagkat alam natin si Kristo ay muling pagkabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. At dahil din aking Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Tingnan po natin. Mula roon po sa katotohanan ng ating lumang pagkatao, kasama ang mga masamang nasa nito, ay naipakong kasama po ni Kristo. Dapat. Tama po? Dapat yung mga nasa o giling ng laman natin ay kasamang napako ni Kristo. Dapat. Mahirap pong makapamuhay po kapag hindi po natin totoo pong naranasan ito. Ang kalayaan ito po ay ibigay po sa atin. Libre lamang po ito. Kaya lang, paano? Sabi, paano? Sa pamamagitan po ng katotohanan na ang ating lumang pagkatao kasama ang mga samanglasa nito ay naipakong kasama ni Kristo. Paano ito magkakaroon ng katuparan? Paano po? Sa soberanong biyaya po ito ng Diyos. Kanina po pa sabi yung biyaya ng Diyos, dahil po sa biyaya ng Diyos, nandito po tayong lahat. Sa soberanong biyaya ng Diyos ay pinagkalooban tayo ng Diyos ng mga sagradong naisip at hangarin na taliwas sa kasalanan. Ang banal na Espiritu ang bumigilos sa atin upang inyanda tayo sa bagong buhay. So, tayo po mga pinalaya na dahil po sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon dapat yung mga tao yung mga Kristiyano nakipag-isa kay Kristo, yung mga mananampalataya, dapat nagkakaroon po tayo ng naisin o hangarin. Sabi dyan, hangarin na taliwas po sa kasalanan. So, sikapin po natin na tayo ay mapanahanan ng banal na Espiritu. Bakit? Hindi po natin kaya gawin kung sa sarili lang po natin. At paano makapanahan ang banal na Espiritu sa buhay natin kung taliwas din ang ating ginagawa sa nais ng Santo Espiritu. Totoo pong mahirap lahat po ng bagay sa bilang sa Kristiyano po ay napakahirap. Romans chapter 8 verse 9 hanggang 11. Sabi diyan, pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya hindi kay Kristo. Tandaan po natin, pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamatay man ang katawan niyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil itinuturing na kayong matuwid ng Diyos. At dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Kristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nanahan sa inyo. So, salamat sa Diyos. Alam mo bakit? Magpasalamat tayo, sikapin natin, mapanahanan tayo ng banal na Espiritu. Ano man ang mangyari sa atin, sabi ni Paul, kailangan para daw gagawin nito sa pamagitan ng kanyang Espiritu na nanahan sa inyo. Ang alin? Nagbibigay buhay sa inyong may katawang kamatayan. Ang Espiritu ito ang magbibigay ng buhay. Ang pinag-usapan po natin ay ang ating espiritual na buhay.
Ang physical po, pag namatay-patay na po yan, wala na pong magagawa dyan, malulusaw na po yan. Pero mayroon pa pong espiritu na kailangan mabuhay, magpatuloy ang buhay. Kasi pag hindi, mamamatay din siya. Doble ang kamatayan po na abutin po natin. At ang ikatlo po, ay ito. Sa pamamagitan ng pagsupil sa sarili upang maging kasangkapan ng Diyos. So yung mga naisin natin sa buhay, yung ibang hinahangad natin, tayong mga Kristiyano, tayong mga pinubos ng Diyos ni Kristo, tayong mga tumanggap ng biyaya, sabi diyan, anong sabi? Ulitin natin, sa pamamagitan ng pagsupil sa sarili upang maging kasangkapan ng Diyos. Dapat tayo maging kasangkapan ng Diyos sa paanong paraan makapaglingkod tayo sa simpleng pamamaraan. Hindi man lahat ay nagiging tagapangaral, pero naandyan, tagapakinig. Naalala niyo yung sinabi kanina ni Pastor si Brother Carding. Si Marta at si Maria, dahil hindi siya nakapagsalita, hindi siya nabigyan kasi paubos na yung oras ng Miyerkules. Mas mahalaga ang nakikinig. Walang mali doon sa ginawa ni Marta. Pero mas pinakamahalaga yung pakikinig ng salita ng Diyos. So magkaroon, kailangan supilin. Ibig sabihin, araw ng Bible study, may mga bagay din tayong pwedeng gawin. Pwede natin yung ipagpalibat, mamaya na pag-uwi. O kaya bukas na yan. Unahin natin ang pakikinig ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsupil sa sarili upang maging kasangkapan ng Diyos. Ang pagiging kasangkapan, hindi lamang po na ganitong tagapangaral ka, nag-share ka, nag-evangelize ka. Maaari din pong tagapakinig dyan, no? Nakaupo. May 2 araw po. Araw ng Miyerkules at Linggo. So, lahat po yan, mga pangko na yan, ay, alam niyo, nakita ko ito, binabasa ko naman yung vision dyan, yung goal kasi niya. Darating ang panahon na mag-multiply, dadami ng dadami ang kingdom of the Christians. Amen. Binasa ko po kanina, natahimik ako. Hindi ko masyadong pinapansin. Binabasa ko siya po ulit, pero tingnan ko na naman siya. Yun pala yung vision talaga natin, ang goal natin. Kailangan magpagamit tayo. Maging kasangkapan tayo ng Diyos. Sa simpleng pag-invite mo, muli, ini-encourage ko po kayo. Isang challenge po sa atin. Invite po natin mga kaibigan natin. Hindi man tayo mag-share sa kanya, invite niyo po dito sa simpleng paraan na yun. Naging kasangkapan na po tayo ng ating Diyos. Bahala na po si pastor, magturo doon. Bahala na po si kapatid kung sino man po magtuturo dito sa loob. Malaking bagay po na nagagamit tayo maging sa pinakamaliit na pamamaraan. Hindi naman po pagalingan iyon. Kahit yung hindi nagsasalita, magsasalita po siya pagdating ng araw. Dahil bakit? Gagamitin po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka, mag-invite ka kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kayong mahiya, katabi mo na yan eh. Hindi na mo naging dito kakilala. Kanya sabihin mo, isama ka naman sa amin. Alam niyo po, tayong lahat ay maraming kilala dito ha. Mabuka tayo, ma-sales talk tayo. Punta tayo doon, dalang tayo, ganito. Totoo, maraming sasama sa hindi. Marami. Yayain mo sila, magsangkip tayo. Kahit ako, yayain mo, sama ko eh. Sige, subukan nyo ako. Hindi, ang ibig ko mang sabihin, may mga paraan tayo para sila ay naimbita natin dito. Alam mo yung ibig ko sabihin? Kung naisama natin sila sa Sanyo, sasudyayin mo, sama ka doon like Lord, sasama kahit nawala. Sasama sa church, maniwala kayo sa akin. Ang pamamaraan sa simpleng bagay, yung pamamaraan ba, para magamit, maging kasangkapan ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Pero hindi masyadong masakit yun. Ano lang yun? Hindi masyadong mahirap yun. Kasi normal po sa atin, gumagastos nga tayo sa mga bagay na wala naman, ang sabi nyo sa salita, kapararahan. Tama? Si Bro Carting, talaga naman blessed na blessed. Malalaman po ninyo bakit siya blessed. Ayan po, sa pamamagitan ng pagsupil sa sarili upang maging kasangkapan ng Diyos. Romans 6, chapter 12, verse 13.
Huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Gamitin po natin, huwag na po tayo magpaalipin. Pagsumikapan po natin na hindi na tayo masalang muli doon sa dati nating buhay. Mas masaya po, mas masarap po na naglilingkod sa Diyos. Masaya ba? Yes! Oo, parang hindi naman, bakit hindi ka naman? Amen! Saan parang hindi naman nakangiti? Amen! Dapat nakangiti! Parang pa napipilitan lang. Ang paglilingkod sa Diyos, totoo pong kahirap, pero masaya tayo. Bakit? Ay, hindi naman ito ang pinagdadaanan natin, kundi ang buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng Diyos. Amen. Malaya na po tayo. Pero ito po, bagaman pinalaya na tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan, maaari pa rin tayong magkasala. Totoo hindi? Totoo po. Mayroong dalawang pagpili sa buhay ng mga mananampalataya. Ano yung una? Pakilagay nga kapatid. Pananatili na mamuhay sa pagkakasala. At ang ikalawa, magpasakop sa Diyos sa Kanyang kabanalan. Ayun po yan sa talata 13. At yung ikadalawa, yung pangalawa, ayan. Ang ating buhay ay palaging naglalaban sa paghahanap ng kasiyahan. Tama? Mali? Tayo, pag-uwi natin sa bahay, pag-uwi natin ng kayo, pwede kong gawin. Wala man lang nagtumatawag siya, nagtsatsakin, invite tayo ng lamang ako, pwedeng gawin na yun. Ganun po tayo. Minsan, pagdating mo sa church, masaya-saya mo rito, pagdating mo sa bahay, nag-iisip ka, no? Parang boring, no? Sa kaya dapat pumunta. Nayayaan kayo ng kaibigan mo. Ay, nakatanya ko. May wine doon. Di ano, talo na yung alam. Oy! Hindi yun! Ang ibig ko sabihin, kailangan natin, yung kasiyahan na yun, ay huwag na nating balikan. Sabi ng Diyos, pinalaya na tayo. Gawin natin may kabuluhan ang buhay natin. Alam niyo mga kapatid, napaka-exit lang po ng buhay natin. Huwag natin sayangin na baka abutan tayo sa eksing yun. May kasama kami, ilan malakas siya, ngayon wala na siya. Pag inabutan tayo sa panahon iyon, dalawa lang ang pupunta ng tao, walang gitna. Impyerno at langit. Ngayon, bahala kayo kung gusto nyo sa gitna. Nakakahirap nun, wala kang kasama doon. Kasi ang pupunta ng tao, kung marami sa impyerno, marami ganun trupa. Pag marami rin, kung gitna, mag-isa ka lang. Walang ganon. Ang sabi dyan, ang ating buhay ay palagi naglalaban sa paghahanap ng kasiyahan. Totoo po yun. Minsan, pag nasa bahay ka, boring ka, wala kang ginagawa. Sa halip, gawin mo, magbuklat ka ng Bible. Lord, ano ba ang dapat kong gawin? Gawin natin, bigyan natin ng may kabuluhan. Ano yung ikalawa? Kasiyahan mula sa pagkakasala, kasiyahan mula sa matuwid na pamumuhay kasama ang Diyos. Galatia chapter 5 verse 16, 21. Masakit po yan. Gusto niyo pong mabasa? Gusto niyo pong marinig? Sige po. Babasahin ko po. Sa may Bible po, tingnan niyo po. Ayan po, Galatia 5. 16 to 21. Ayan po. Pakinggan niyo pong mabuti ito. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi na ikakaila ang mga gawa ng laman. Ito po, ang masakit. Yung mga gawa po ng laman, kabisado po yan ng mga nagbabasa. Pagkikiapid, kahalayan,
kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, panggugulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsisilos, pagkakagalit-galit, kasakiman, pagkakapi-kapi, at pagkakabahabahagi, pagkaingit, pagpatay, paglalasing, walang hamas na pagsasaya at katulad ito, muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So, may dalawa po tayo pagpili ang mga mananampalataya. Ang sabi dyan, lagi po yan may paglalaban. So, piliin natin na maiwasan ito. Kasi sabi ni Paul, ang gumagawa nito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, sayang yung pinaghirapan natin. Ilang taon na kayo Kristyano? Ilang taon na kayo mananampalataya? Ilang taon na tayo? Ang sabi ni Paul, pagsikapan natin. Tayong mga pinalaya na sa kasalanan dahil sa biyaya ng Diyos, bigyan natin ng halaga. Huwag na natin itong sayangin. Nagkamali ka lang yan, lalakad kayo, nagkamali ka, nagtalisod ka, biglang nalaglag ka doon, panay napuntak pa sa kung saan ka napuntak. Pwede ka naman lumakad ng diretso dito, walang dumaan na hindi ka mapapahamak. Marami pong bagay na pwede tayong gawin. Una na po, kapag boring, ito po, yan po, totoo pong nangyayari. May dalawang uri ng pagpipili ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya. Ang paghahanap lang ng dyan, kasiyahan mula sa pagkakasala. Mahina po tayo bilang namumuhay ka sa mundo ito. Mahina ang ating katawan. Mahirap paglabanan yung mga tawag po ng dating na kasanayan. At ang ikalawa na yan, kasiyahan mula sa mga pito pamumuhay kasama ng Diyos. So, pag dumaranas tayo, nakaranas tayo ng hindi maganda sa atin at boring, huwag na tayo ng Bible. Kapatid. Huwag ka tawag ng kapatid. Marami po tayong pwedeng gawin upang malugod sa atin ang Diyos. At ito po ang pinakamasaya dito. Pakilagay kapatid, conclusion. Di ba? Magtatapos ka tayo. Tandaan natin mga kapatid, lahat tayo pinalaya na sa kasalanan. Dapat. Dahil tinubos na tayo ni Kristo, dahil sa kanyang biyaya. Bagaman pinalaya na tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan, maaari pa rin tayo magkasala, sabi kanina sa binasa natin. Ngayon, eto, sabi sa conclusion, we are saved, sabi na, in life by the grace of God. Ang kagandahan ng biyaya ng Diyos, ang ating inspirasyon upang lumayo tayo sa pagkakasala at lumapit sa kabanalan ng Diyos. Dapat gawin natin inspirasyon yan. Kasi libre po natin tinanggap. Biyaya po yan. Hindi po natin pinaghirapan. Ang lahat po tayo ay maiimpyerno dahil sa ating kasalanan. Pero dahil sa biyaya, mabubuhay tayo, nabubuhay tayo. Nabuhay tayo. So anong ibig sabihin niyan? Pag-uusapan natin na sa susunod. Sapagkat, sabi ng verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Malinaw po sinasabi ni Paul. Paalala yan ni Paul, wag na. Dapat hindi na. Dapat hindi tayo namumuhay sa kautusan. Alam mo bakit? Pag namuhay tayo sa kautusan, kailangan sundin po natin lahat yun. Hindi po kaya yun ng tao. Kaya nga po, mayroong Kristo. At dahil sa Kanya, ang biyaya ay ating tinanggap. Tayo po tumayo at manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa bagong katotohanan na tinuro mo sa amin sa bawat isa. Tulungan po ninyo kami na mamuhay bilang mga tunay na namatay na sa kasalanan. God, kami
kami ay mahina. At turuan mo po kami kung paano lakaran ito. Nang nabuhay na muli kay Kristo, upang mamukhay ng may kabanalan. Salamat, Panginoon, muli sa araw na ito, Panginoon, sa bawat salita, sa bawat kataga, Panginoon, ng mga bagay na hindi namin mapaglabanan. Lord, hindi lamang po namin hindi naalisin mo sa amin ang mga bagay na ito, sapagkat alam mo naman, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay tunay po na mahina. Subalit ikaw ang aming Diyos. Ang kabutihan mo, ang lakas mo, ang kapangyarihan mo ay sapat upang kami ay tuluyang lumaya sa kasalanan. Salamat po, O Diyos, at nawa, Panginoon, sa umagang ito, ikaw ang aming naparangalan at naitaas, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.